Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabag. Resko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Matukang marahin na aga po sa ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. DOTV ko la pinagapaplanuan na pagkakaiguan ni the flight sa Bicol International Airport. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, DepEd sa Bicol ipapasunod ang maigpit na pagbabantay sa mga eskwelahan kontra sa heatwave. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, pinasalamatan da kada barangay Agaw si Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Huri Bata, Board Member Warren Sinyara sa indabismo nga ginibong pagtaon ni libreng serbisyo medikal asin man iba pang mga kagamitan patinda pudpak sa nasambit ng barangay. DPWH nagpaluwas nin update mapadapit man sa pagpapatindog kan PUP Ragay Annex Ragay Community College sa nasambit ng banwaan na proyekto kan Gobernador kan probinsya kan Camarines Sur asin man ni Congressman Huri Bata. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, saroan na irido sa nangyaring pananaksak dyan sa banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Saro man ang irido sa pambabadil sa banwaan kan Ragay, Camarines Sur. Congressman Elry Villafuerte piga linaw kung tano tasinibak sa pwesto bilang congressman kan Bicol Saro Party List si Inciso. Mayor Nelson Ligacion dahil nag-asir kay Presidente Bongbong Marcos ang pagpapaipal kani Ligacion na pasupog. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at tiyan pagkatapos nin pagirumdum. Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Mga tukang liwata, marhay na aga po sa Indogobos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita ngunyan ka na sa tuyang mga barangay o sa tuyang mga barata sa lado lokal. Saroan na irido sa nangyaring pananaksak dyan sa banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Nangyari ang insidente bandang alas 10:15 na pagkabanggika subanggi sa Zona 1 Pabrika, Calabanga, Camarines Sur. Binisto ang biktima na si Alex Enriquez Ipabilar. 43 anyos mayagumkan Zona 1 Barangay Pabrika, Calabanga, Camarines Sur. Sa report na pagaramanda na
Anda suspek iyo si Selvin Quiñones y Agravante, 32 anyos mayagom, sarong elektrisyan, residente kan Zona 1 Pabrika Calabanga, Camarines Sur, asin na saro pa nga Orlando Ubias Barugo, nasa tamang edad kan Zona 2 Bigaas Calabanga, Camarines Sur. Ini ana nadakop man tulos kana mga miyembros kan na autoridad na nagrespondi sa nasambit na nga insidente basado sa mga nakahiling kan na pangyayari. Ana suspek ana subuot nagkakaigwan ni na pag-iirinuman sa sari-sari store na pagsasadirikan sarong Marilyn na magdamit asin kan kapariyong lugar kan magabot ang biktima asin digdi nagkaigwanin na argumento sa pagultanan kan subuot duwang suspetsado asin man kan biktima tulos man digdi napig saksak an biktima na tinamaan man sa iya mismo nga tulak. Nagresulta man kan pagkakairido kani ana nasabing duwang suspetsado tulos na nagdulaga pagkatapos kan insidente. Alagad marikas na nagsagibunin follow-up operation ang mga miyembros kan PNP asin na naaresto man tulos anasambit na mga suspetsado. Mantang ang biktima pigdara sa Bicol Medical Center nanganing lapatan nin magkakadigong asistensya medikal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, sarong aksidente kan sarong private vehicle ana nangyari ngunya na mag-uumagahon dyan sa parte kan banwaan kan kanaman Camarines Sur. Sa initial na report na nakuha kan BBS, alas 12:30 nin mag-uumagahon o alas 2:30 nin mag-uumagahon kasubago dyan sa National Road kan Sonpor, Barangay Barasa, kanaman Camarines Sur. Sarong Toyota Avanza na ini color gray metallic, may plate number AAV 6299, pinagmamaniukan sarong Jana Cyrus Buakenya iya Blakira, 20 anyos soltero, sarong estudyante residente kan Imperial Street, San Vicente Bao, Camarines Sur. Lunad kani si Benji Ascarga Iperer, 20 anyos soltero, estudyante kan Zona 6 Barangay kan Busak, Libmanan, Camarines Sur. Nico Andrew Cañesa, 20 anyos soltero, estudyante kan Zona 5 Barangay kan Requio Gua, Camarines Sur. Jeffrey Rabulan Ikamigla, 20 anyos soltero, estudyante kan Kamagung, Kabusaw, Camarines Sur. Elmera Lucas Moral, 21 anyos soltero asin estudyante kan Kamagung, Kabusaw, Camarines Sur. Tibin Cedro Ibueno, 22 anyos soltero, estudyante residente kan Del Gallego, Camarines Sur. Louis Biquillo, 18 anyos soltero, estudyante kan Kumadugkadug Del Gallego, Camarines Sur. Asin sarong Daryl Francia Ipilyogo, 21 anyos Daraga, estudyante kan Bagong Bayan, Grande Goa, Camarines Sur. Gabus Sinda, estudyante kan Mariners Polytechnic Colleges, Janda sa Barasa, Kadaman, Camarines Sur. Sinasabi na ana imbulto nga bihikulo ana subuota nawaranin na kontrol basado sa report. Ini yung bihikulo na pinagmamaniyukan na nasabing suspect o kanasambit na nga biktima ana subuot aksidenteng buminampera sa PNP Motorist Assistance Center sa highway janda sa nasambit ng banwan kan kanaman kausa tanganing anchoper asin mga pasayro ana magsapo nin manlain-lain na tama sa saindang mga lawas asin man an mga ni darahon sa Bicol Medical Center kan nagresponding ambulansya kan MDRRMO kana kanaman Camarines Sur. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP dyan sa banwan kan kanaman Camarines Sur. Mapadapit kan sinambit ng aksidente kasubagong amay nin pagkaaga.
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Departamento kan Edukasyon sa Bicol ipapasunod ni na maigpit ang pagbabantay sa mga eskwelahan kontra man sa heatwave. Sinugo na kan Department of Education DepEd Bicol ang pagiging maigpit na pagbabantay sa mga estudyante sa Rehiyon Bicol. Ninuli kan subuot naglalangkaw na health index na pwedeng magbunga nin peligro sa mga estudyante asin man mga paratukdo sa sarong memorandum na pinagapalwas ni Regional Director Gilbert Sadsad. Ang mga opisyalis kan Departamento kan Edukasyon masagibo kan busising pag-iinspeksyon sa mga pasilidad kan kada eskwelahan asin na magpapasunod kan mga lakdang para man mapagian ang epekto kan grabing init kan panahon. Pega tawan nindoon ana mga eskwelahan na mag-adjust kan sa mga class hours, pakusugon ang ventilasyon asin siguruhon na bastante ang supply kan tubig pwedeng lipat sa alternative delivery modes sa EDM kung kinakaipuan. Kasabay kan bagay na ni pinag-uubligaan mga eskwelahan na magsumiti kana si manahan na report mapadapit sa sitwasyon kabali na ang mga kanselasyon kan klase asin alternatibong learning arrangement. Nagpagirumdum si Direktor Sadsad na nasa kamot na ngunyan kan mga local executive asin kan mga school division superintendent ang desisyon sa pagsuspendi kan face-to-face classes bunga man kan DepEd Order number 22 series of 2024. Ang kasuguan kan Departamento kan Edukasyon Bicol bunga kan patanid kan pag-asa na magpapadagos-dagos ang mainit asin man kamugtakan kan panahon sa ng bulan kan Abril na pwedeng magpalangkaw kan heat index sa manlain-lain na parte kan Pilipinas. Ta iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa linya si Buyet Paderes. Mga pulis ang sarong lalaking sinasabing tirador ng cellphone asin bag indisal naga alagad bakong sa panghabon siya dinakop ang suspect uli sa pagpabakal ng droga. Ang suspect binistong si Rolly aka Puto, 34 anyos, residente Kansona 5 sa Barangay Lerma. Si Puto inarestar uli sa pagpabakal kay ng droga sa rong pulis mantang pigpupusasan sige ang kurahaw kay ni na parang habon lang ako dahil ako nagpapabakal ng droga. Alagad kan karapkapan si Puto na ako ang sabul sa kay ng 5 plastic sachet na may lawkat pinagtutubulang shabu. Kasong violation of RA 9165 ang aatubangon ni Puto. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado lokal. Ang opisina kan JPWH sa dyan sa Banwaan kan Ragay Camaridisur nagpaluwas ni napahayag na padagos ang konstruksyon kan PUP Ragay Annex sa Ragay Community College sa asin ang largest multipurpose building event center. Gabus ini ang makukuha sa upper binaan Ragay Camaridisur. Padagos ngunyad ang paglalapigot ni Congressman Huri Bata asin na 4 na mga establishment na ang ititindog sa party kan upper binahanda Ragay kabali na digdi and first ever DPWH office and primerong pagkakaigwa kan PUP Ragay na kung saan digdi magkakaigwanan ni na annex building and nasambit ng
edipisyo bilang parte kanda serbisyo kana Horibata family sa primerong distrito kanda probinsya kan Camarines Sur. An pamilya Horibata anda bilog na pusong ipinag-donate naabuton sa 5 hektaryas nindaga. Tanganing maipasudod anda paglipat kan mga establishment pasiring sa binahan ragay asin digdi anda DPWH office na anda gikan sa party mismo kana man na Camarines Sur sa padagos na paglalapigot ni Congressman Horibata. Apat na mga establishmento na ani titindog sa party kanda barangay Afera Ragay Camarines Sur. Ini anda sinasabing first ever DPWH office sa primerong distrito PUP Ragay, annex as in largest multipurpose building event center asin yan sa tabang man ni Gobernador Luigi Villafuerte. DPWH asin na bilog na timuan na Ragay, pinuunan na ang Ragay Community College asin na dakol pang ibang mga proyekto ang papaabuton bilang parte kana pagtataunin na serbisyo kanda pamilya Horibata sa parte mismo kan mga taga-Ragay asin man sa parte mismo kanda primer distrito kanda probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, pagiging outstanding pigkukonsideran na trayumpo kang Girl Scout Camarines Sur. Daryl Banya sa detalye. Ipinahayag kan Council Executive kan Girl Scout Camarines Sur na sarong triyumpo ang pagiging outstanding kan sa indang rating. Sinabi ka ini nga sa bilog na nasyon ang Girl Scouts Camarines Sur anday nagpapahuri orog na kon ang tigurulayan ang sa indang mga accomplishments as in mga programa para sa Girl Scouts. Sinabi ka ini na igwas indang pig-aalok na basic course na sa indaman magibunin na o sinda mismo ang nagigibunin training na nobheto ka ini magtalubo ang skills kan mga estudyante as in mapamaray ang values formation kan mga miyembro kan Girl Scouts asin man maipahiling kan mga ini ang sa indang pigtatagong talento bako sa naman da ang camping ang sa indang pig officer kundi dakol na aktibidad na nagtatabang ma-develop ang skills siring man talento kan mga kaakian arog ang training sa mga barangay depende sa pangangaipo kan lugar sigun sa opisyal voluntad ang pagparehistro ngarig na maging miyembro kan Girl Scouts depende da ini sa kagustuhan kan mga magulang pigserto ka ini na ang dagos-dagos na programa kan Girl Scout Camarines Sur o ang council ka ini para makatabang da sa komunidad orog na para sa mga kababaihan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banya, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta. Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, dain nag-aser ang paipal ni Mayor Nelson Ligacion kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Napasupog si Mayor Nelson Ligacion kan Siyudad Canaga kan ini ang suplahon ni President Bongbong Marcos sa meeting kanda RDC sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur kanda magbisita kanda nakalis na simana ang presidente matapos papunduhon kan presidente si Ligacion sa pagsasabal-sabal kani mantang nagtatarampa ang presidente asin nagpapaliwanag kana mga programa kana administrasyon urog na digdi sa Kabikulan si Ligacion ana nagapapaipal kuta na asin sige ang sabal-sabal gustong magtarama sa mikropono mantang daipangani tapos anda presidente kaya iniya pinapundukan presidente asin sinabihan patapuson mungo na nga ni ako bago ka magparataram ang ginibo ni Ligacion sarong klase ni na kawaranin mudo asin na kawaranin respeto sa presidente mantang nagtataram kan na mga programa kan administrasyon ang presidente si Ligacion napasupog asin kan matapos na makapagpaliwanag asin magtaram ang presidente ini andain na lugod naggigirong asin nakamukmuk na sana sa tukawan ang kawaranin mudo ni Ligacion nag-aninin pagtuyaw sa mga opisyalis kan gobyerno nasyonal asin sa presidente sa ginibong RDC meeting kabali na
and mga national media na kaibahan kan presidente na iyo nagkukover sa okasyon kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Uya si Congressman Elry Villafuerte ang nagbabalik na gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Well, si Mayor Legasyon nag-attend doon. Bilang mayor ng Naga City, ang problema si presidente, alam mo may yan, sa mga meeting may protocol, may sistema, no. Exactly. So habang nagsasalita si presidente, hindi pa tapos, gusto yata magpasikat, gusto magsalita, magpasikat, nagsabi siya, Mr. President, tuloy, sinabi ni President BBM, sa kay Mayor Legasyon, sabi niya, pwede ba hong patapusin niyo muna ako, magsalita, sasabihin ko na muna yung mga kailangan ko sabihin ng presidente na dapat naman talaga. Dapat. At mamaya ka na magsalita. Pero sabi ng presidente, pero kung hindi ka makapag-antay, di sige, magsalita ka na. O di parang napahiya siya, di ba? Sabi niya, hindi na lang raw siya magsasalita. So nung panahon na pinapasalita na lahat, sa kay Gob Luigi, hindi na siya nagsalita. Alam mo, sa atin na lang, bastos po yun na nagsasalita Pangulo na na sisingit ka. Kasi may oras at panahon na magsalita ka kasi bibigyan naman lahat. At mayroong presiding officer nandun si presidente, nandun yung chairman ng RDC, si Dong Padilla. Dapat magtaas siya ng kamay. Hindi dapat magtaas siya ng kamay pag na-acknowledge siya, saka siya magsalita. Hindi pwede yung nagsasalita yung presidente tapos magsasabi ka sa mic, Mr. President, nagsasalita pa po yung tao, wag mong haharangin. So, yan ang nangyari kay Legasyon, hindi sumusunod ng decorum, gusto magpapogi, magpaepal sa harap ng mga ibang tao doon. Gusto pa niya magpaepal sa harap namin. Tuloy, nasa palpal po siya ni President na patapusin muna. O anong katapos-tapusan? Natapos ang meeting na kulang-kulang 2 oras, wala naman siyang kontribusyon sa RDC meeting dahil yun na nga, gusto yatang magpapogi na naman na mali-mali. Hindi panahon ng pagpapogi sa meeting. Ang kailangan mga constructive na mga suggestion. Hindi na nga siya nagsalit pero yung totoo po yan, talaga naman nangyari yan. Party kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte nagbabalik na gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur. And pagpapaipal asin pagpailing ning kabastusan ni Legasyon dahil nag-asir kay Presidente Bongbong Marcos. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Motor sa ka-SUV nagbungguan sa Del Gallego, 2 ang erido sa ospital. Bus o kaisminda sa detalye. Irido ang 2 persona kana magbungguan ang motorsiklo siringman ang SUV duman sa Del Gallego, Camarines Sur. Alas 11:50 nin pagkaaga kan mangyari ang insidente kasugma sa kalabaan kan Rolando Andaya Highway sa barangay Sinuknipan 1. Del Gallego, Camarines Sur. Sarong Honda Vita motorcycle na may temporary plate number na pinagmamaniho ni Jetro Abarientos y Villapando, 23 anyos, soltero, residente kan nasambitan ng barangay. Backride kaini ang sarong 4 anyos na aki na binisa sa pangarang si Francine Abarientos y Indefenso, 4 anyos, parehas residente kan barangay Sinuklipan 1, Del Gallego, Camarines Sur, na konsain kan ininagdadalagan na nasambitan ng motorsiklo pasiringon sa direksyon kan barangay Pasay, Del Gallego, Camarines Sur, kan inidimalas na budalan nin sarong SUV na kulay puti na kung saan ini pinagmamaniho kanag ngangarang Romel Padimonte Ilianto, 31 anyos, residente kan barangay San Agustin Pili, Camarines Sur, na nagresulta kan pagbalingtong asin kaigwanin mga rungas sa lugad sa malilay na parte kan lawas sa driver kan motorsiklo siringman ang 4 anyos na backrider kaini na tulos man pinagdalagan Saragay District Hospital para sa magkakanigong asistensya medikal. Mantang ang driver ka na sambitan ng SUV na iyaw niya sa kustodiya kan PNP Del Gallego.
reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property. Ang kasong aatubangon kanasampitan ang driver. Dagdag na bareta sa Lado Lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Lokal, piglinaw na ni Congressman Elre Villapuerte, pamayukan Team 1 Kamsur, and pinakarason kan kunta no tapiga tanggal si Nick Inciso bilang representante kan Bicol Saro Party List. Dahil pangani kaya da subota sarong bulan sa pwesto si Inciso, kakaigwa na subuota ni natintaran na asin ana mga project kaniya o kanda Bicol Saro anda pigbugtak sa man iba-iba nga mga probinsya mantang igwana ni naman na pag-uurulay na ang mga proyekto kan Bicol Saro Party List dadarahon sa laog kan Kamara de Sur ulitaan Kamara de Sur iyo ang nagpagana sa nasambit na nga party list. Nagluluwas daa na ana mga proyekto kana Bicol Saro ipinabakal sa ibang mga kontratista na gustong makadilhin siya. Paliwanag ni Inciso ki Congressman Elre Villapuerte, igwa kaya daa ni nagranisa sa iya asin nag-offer. Piga warningan naman si Inciso ni Congressman Elre Villapuerte na dai nagibuon anasambit ng bagay alagad idinagos-dagos paman giraray ni Inciso. Tinanggal ini huli tabo kana grupo ninda Congressman Elre Villapuerte na abusado asin na korupto, nakiulay asin na nakimahirak paman na si Inciso na dai siya tanggalon. Sinabi pa ni Congressman na Elre na kung magpapadagos-dagos ang pagraraot sa sainda ni Inciso, iluluwas maninda ang gabus na mga ebidensya asin na text kini na nagahagad nin tawad, nakikiulay na da isya tanggalon asin tawanan pa nin saro pang tsansa. Uya si Congressman Elre Villapuerte nagbabalik na gobernador kan Kamara de Sur. Wala tinanong mo yan, no? Una-una, yan si Nick Inciso. 2 beses tumakbo ng party list yan natalo yan. Talo yan. Wala nga na buhay, talo. Kinunbinsi niya ako, gusto niya mag-serve. Tulungan ko raw siya. So, ginawa ko siyang Bicol Saro nominee. Kung tutusin mo, pwede naman kamag-anak ko na ibang hindi siya ang pinili. Pwede naman leader namin. Pero siya pinili namin. Akala ko noon, sincero. Ang usapan po namin, para malaman ng tao, pag nanalo ka, lahat ng project ng Bicol Saro ay ibibigay mo sa Kamsur dahil yan ang nagpapanalo sa Bicol Saro. Opo, yes sir, yes sir. Wala pa siyang isang buwan na sa pwesto, natintaran na. Yung mga project para sa Bicol Saro, nilagay niya sa iba't ibang probinsya. Sabi ko, bakit mo ginawa yan? Lumalabas, di binenta niya yan sa mga kontraktor at mga gustong kumita. Mayroon daw lumapit sa kanya, nag-offer nito, offer niya. Sabi ko, mali yan. Nagpapanalo sa'yo, Bicol Saro, ang tiwala ng taon, binigay sa Bicol Saro dahil sa amin, hindi naman sa kanya. So, winarning nga namin na wag niyang gawin yan. Patuloy pa rin ng patuloy. Tinanggal na namin siya kasi ayaw namin ng abusado, corrupt. At lahat ng mga naninira sa amin tungkol dyan, lalo na isang komentarista dyan, meron po akong mga text na ni Inciso na nagmamakaawa na wag siyang tanggalin. Inaamin niya yung kasalanan niya. Humingi siya ng isa pang pagkakataon. Kaya pag ako patuloy pa nila yung paninira na yan, ilalabas ko lahat ng text at kalokohan niya. Ang ginawa ko po, mataas na opisyal ako sa Kongreso, lahat ng project na pinagsubmit niya sa iba't ibang lugar, parang merong Quezon, Mindoro, na wala namang Bicolano na tumulong sa kanya doon, no? So, kinausap ko yung appropriation, pinatatanggal ko yun, no? So, pahiya siya. Natanggal na siya sa pwesto, akala ko mananahimik na lang siya sa buhay niya. Siyempre, eleksyon, ginatungan ng mga kalaban, ginagamit siya. Yan ang nangyari. Pero ulit, dami kong text, dami kong prueba sa kalokohan niya. At ang rason, kaya siya tinanggal dahil abusado siya, ang project na para sa Kamsur at Bicol Saro ay pinagbenta niya sa ibang lugar. Si Congressman Elre Villapuerte
ang nagbabalik na gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur. Si Inciso ninuli ta tinanggal sa Bicol Saro Party List bilang representante. Ini anda nagpapagamit ng unyan sa kalaban kan mga Villafuerte tangani sa nang gamiton sa pangraraot. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pakiulaya ni Governor Luigi Villafuerte si President Bongbong Marcos sa meeting kan RDC kan nagtalikod na aldaw kan Biyernes sa pagbisita kani sa probinsya kan Camarines Sur kan Presidente. And mga problema sa airport sa Banwan kan Pili, partikular na ang rehabilitation kabali na anda dai paghali kan na turboplane na flight sa airport kan Pili pasiring direktaan biyay sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kung saan nagtaunin na solusyon tulos ang presidente mantang ipinagpahayag man asin sinabi man ni Congressman Elry Villafuerte ang posibleng paglaog ni mga makukusog na bagyong ngunya na taon kinakaipuan ang maghanda na tulos ngunyan ni mga plano. Pinasalamatan ni Congressman Elry Villafuerte si President Bongbong Marcos uli man kan na pagbuhay kan na Bicol River Basin Development Project bilyones pesos na proyekto kung saan digdi ana sinasabing iinuton digdi iyo ang mga low-lying areas kan second district arog kan Milaor, Minalaba ka Libmanan asin an Nabua, Batu, Baaulik ang gigibunin mga magagayo na mga programa bilang katsbisin kaya gabus na tubig hali mismo sa Albay minabagsak sa Rinconada asin an tubig gali man sa Camarines Norte minabagsak man sa Libmanan asin Kabusaw. Anda Korea, iyo mismo anda mataunin pundo sa nasambit ng proyekto. Pinakiulayan man kani, namantang dai pa nagpupuon anda proyekto, inuto na mo ng idraga ang Libmanan, Kabusaw, Batu, Baaulik, Nabua, pighagad man kani sa presidente. Anda Pasakaw, Balatan Road, dagdagan nin na pundo nin huli man kan kakulangan nin pundo na itinatawdigdi. Uyan parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte ang nagbabalik asin padagos na nagtatrabahong gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Si Congressman Mix naman, una-una, pwede ko lang tapusin, si Governor Luigi nagsalita dyan sa RDC, sinabi niya yung problema sa airport, nagbigay siya ng solusyon. Ako po nagsalita rin, sinabi ko yung tatamanan naman tayo ng malakas na bagyo at ulan, baka, this rainy season starting November. Sana wala, no? Sana wala. Pero sabi ko, mag-prepare na tayo ngayon. So, pasalamat kami tayo kay President BBM, nabubuhay niya na yung Bicol River Development Project, billion na project. Uunahin po yung low-lying areas ng 2nd District, yan, Milaor, Minalabak, Libmanan. Then yung Nabua, Bato, Baao Lake, gagawa ng magagandang programa. No? Kasi catch basin tayo, lahat ng tubig ng Albay, bagsak sa Rinconada. Lahat ng tubig ng Camarines Norte, bagsak sa Libmanan, Kamusaw. So may plano na, billion na yan. Long-term project yan, pero baka hindi pa maumpisahan yan in 6 months. No? Kasi ang daming papeles, billion dadaan pa sa Korea yata magpa-fund. Sinabi ko sa kanila, pasalamat na mayroong kanyang programa, pero habang hindi pa na-implementar yan, sabi ko, baka naman pwede na i-dredging na yung mga low-lying areas sa Kamsur. Sabi, saan? Libmanan, Kabusaw. I-dredging na yan. Bato, Baao Lake, i-dredging na yan. Yung parte ng Nabua, galing Albay, i-dredging na yan. So yan ang hiningi natin. Dan sinabi ko, yung Pasakaw Balatan, kung pwedeng mas madagdag ang pondohan, kasi every year, pinupondohan ng budget. 6 na taon na po ang nakalipas, kulang ang budget. So sinabi ko kay President Bongbong at sa harap ng NEDA, kung pwede na lang i-apply ng official development assistance yan, foreign fund, foreign grant, foreign loan, na para 3 taon tapos na. Kasama yung Pasakaw Balatan. So yung Pasakaw Balatan, Kamsur Expressway, sabi ko kung pwede yung foreign fund, sabi gagawa na nila ng solusyon. So maganda yon. Parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte nagbabalik na gobernador kan Camarines Sur. Pighagad man ni Congressman Migs Villafuerte kay President Bongbong Marcos kan magbisita ini sa probinsya kan Camarines Sur kan nagtalikod na simana asin nagkaigwanin meeting an RDC.
asin mada pigagad ki Secretary Bunuan kan DPWH na kung pwede matauananin pondo ang spillway sa balatan na naraot kan Bagyo huli man. Taan spillway iyo sana andalan pasiring sa balatan 200 milyones pesos ang hagad na pundo para man sa pagpapayray kan spillway. Kabali sa pighagad sa presidente iyo ang nabwa balatan road na naraot man huli kan Bagyo nga Christine tulos na kinaulay kan na presidente si Secretary Bunuan kan DPWH asin DPWH Regional Director Duarte na tulos nagibuanin paagi asin pabulusan nin pundo sa pakiulay ni Congressman Elry Villafuerte. O yan parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte ang nagbabalik na gobernador kan Camarines Sur. Si Congressman Mix naman, pinasalita, simple lang naman ang mga hinihingi. Hindi naman, kasi maraming. Inuna po ni Congressman Mix, sabi niya kay Pangulo, kay Secretary Bunuan, kung pwedeng mapondohan na agad yung spillway dyan sa balatan na nasira ng bagyo, di ba? Kasi yung spillway dyan, yun ang isa lang ang daan dyan papuntang balat, yung spillway na yan. Sinabi ni Mix kung pwedeng mapondohan yan, garo 200 million lang naman. At yung Pasakaw, yung Nabwa Balatan Road, yung mga damage dahil sa bagyong Christine ay maayos na. So, noted, kinausap si Secretary Bunuan, binili niya si Regional Director Duarte na gawa ng paraan at mapondohan. So, yan po ang mga ni-raise ni Mix. Marami pang dapat i-raise, pero inuna muna yung mga pinaka-import. So, pati yung tulay na na-damage yan, sinabi na. Parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villafuerte, nagbabalik na gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur sa pakikipag-ulay ki President Bongbong Marcos kan pagbisita digdi sa Camarines Sur. Atugang yan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot ni mga bareta. Yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan to dyan si Sir Stephen Pavis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para bareta si Jonel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, an bindisyon kan malajos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.